Maayong adlaw mga totoo ang mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. O bali ngayong araw kay pupunta pala kami doon sa may Kabankalan kay man i-claim na namin yung perang ipinadala sa atin ng solid supporters natin para daw na ibili ko ng bagong clip fan. Tiyangao pala yung tungkol sa clip fan na ito, ganito kasi yung nangyari ho. Noong nakaraang linggo kasi araw iyon ng Lunes, nakabili ako ng clip fan na kulang yung LC. Actually napacheck din naman talaga namin iyon at nakita ko na kumpleto talaga yung LC. Pero doon sa may unang sales boy lang. Tapos noong okay na, sabi ko sa sales boy, Koy balutin mo na iyan at i-reserve mo na sa akin pero babalikan ko lang po kasi ako'y may bibilhin pa doon sa labas. Noong bumalik na kami mga totoo mga inday, hindi na yung mismong sales boy kanina yung umabot sa akin dahil inutusan niya lang yung kanyang kasama na kunin yung clip fan na nai-reserve para sa amin. Ewan ko lang kung alam ba ng kanyang kasama kung saan yung nai-reserve na clip fan para sa amin, pero sa palagay ko kumuha talaga siya ng bago doon sa may karton na kung saan ay doon naka-store yung mga clip fan. Kaya mo to mga totoo mga inday, pagdating dito sa may boarding house, kulang pala 2 ilisi yung clip fan na nabili namin. Dahil kulang ng 2 ilise yung clip fan na ito mga totoo ang mga inday at hindi na rin pala ako nakabalik doon sa may store na iyon dahil sa maliban na wala akong time ay malayo din kung ito ay babiyahiin. Kaya ayon dinikitan ko lang dito ng ibang ilise na ibinigay sa akin noong babae noong nakita niya yung post ko noong time na iyon na kulang ng 2 ilise yung clip fan ko. Baw na man kay magkaiba man pala itong ilise na naibigay ng babae sa akin. Kaya mo to nga kambang ang clip fan natin for today's video. Noong oras ng kaagahin noon nakagising ako noong alas 3 ng madaling araw. Sa hindi inaasahan may 2 babae ang nag-PM sa page ko mga totoo mga inday at sila ay mga OFW o nagtatrabaho doon sa may ibang bansa. Tapos magkapareho talaga yung message nila sa akin na nakita daw nila yung post ko at kung magkano daw yung clip fan na binili ko at padalhan daw nila ako ng pera para bumili na lang ako ng bagong clip fan dahil baka daw yung ipinagdikit ko na ilise doon sa may clip fan ko ay maglalabog iyong mga pakpak na iyon kag maiigo ang aking mukha. Gani man no? Budlay na daan naguba na yung tsura natin, maguguba pagidugang. Hindi na kita ni maluyagan sang bata ni tita Pagkatapos naming mag-usap, abaw yung isa mga totoo ang mga inday kay nag-send ng 1,000 doon sa may Gcash ko. Sabi ko sa kanya, akala ko man pang clip fan lang, bakit sumubra na ito? Sabi niya pang allowance ko na lang daw yung sobra. Tapos yung isa naman mga totoo ang mga inday, tinanong niya ako kung magkano yung clip fan. Sabi ko 215 lang naman yung pagkakabili ko nito mga totoo ang mga inday. Abaw nakibot man ang aking tagipunoos na 2,000 talaga yung ipinadala niya yung mga totoo ang mga inday. Gulpi dula katuyuhon ko mong. Sabi ko sa kanya, hala ma'am ang laki man Ang sabi niya, ay wala pala siyang ni-reply para sa sinabi ko na ang laki man mga totoo mga inday, basta kay ang last reply niya sa akin, gusto niya lang daw na ipagpapatuloy ko lang yung pagiging mabait na bata at mag-aaral ako ng mabuti at sana ay magiging successful ako balang araw. Abaw, aga pa talaga ako noon na-touch mga totoo mga inday mong. Pero sa totoo lang nagpapasalamat kay Kuya Una sa kay Lord for His sustaining grace para sa ating lahat yung mga totoo mga inday. Kag sa time bala nagaga-problema kita sa mga nagakalain-lain nga aspeto ng ating kabuhi, hindi talaga tayo pinababayaan ni Lord At nagpapasalamat din ko gali no sa mga tao dira nga unexpectedly nagasend sang inyo nga mga kuan dira. Salamat gid sa inyo tanan mga totoo mga inday sa inyo mga suporta sa akin from day one ha. Actually kahit na suporta nyo lang yung mga totoo mga inday, okay na kuya mong. Kaso kay hindi talaga maiiwasan na may gagamitin si Lord ng mga tao na magiging blessings para sa iba. Sana pagpalain pa po kayo ng ating banal na Diyos. To make the long story short mga totoo mga inday, bumili ako dito ng clip fan. At syempre dahil yung request ng 2 sponsor natin na bibili tayo ng bagong clip fan, and since 2 sila yung nag-sponsor nito, ibig sabihin na 2 din yung mabibili kong clip fan alangan naman na isa lang yung bibilhin natin. Gusto ko lang kasing sundin kung ano yung aming pinag-usapan. Ayaw ko kasing mabutas yung mga trust nyo sa akin. Sabi ko sa sarili ko, anhon ko maning 2 ka clip fan man kay kung 2 gid ka clip fan doon ang aking isusupit sa aking tulugan kag iyon ay mag-aandar. Base bala kung aabot sa Canada yung lakas ng hangin haw. Mayo lang gid mga totoo ang mga inday kay bigla ko ring naisip yung mga younger siblings ko doon sa bahay at sila ni mama kag papa. Naalala ko na wala din pala silang clip fan doon sa bahay kag mismo ako nagaantos ako doon sa kakaginot kung tuwing gabi kag tuwing tanghali. Kaya ayon nag-decide ako na bumili dito ng 4 na clip fan kasi yung isa ay para sa akin at yung 3 naman ay para doon sa 3 kong kapatid sa bahay. At yung ceiling fan naman na ito mga totoo ang mga inday ay para kay mama kag papa. Kay man si mama kasi mga totoo ang mga inday, minsan hindi na
na siya papayag na yayakap si Papa sa kanya tuwing kalahating gabi kay kuno kaginot. Ang init-init kuno. Te, are na makagpa ah. Ang ceiling fan na para sa inyo, sponsored by Tuto Sam's followers. Baw, hasta na ni kaagaho ng inyo haksanay eh. Pagkatapos naming bumili ng clip fan mga tuto ang mga inday ay dumiretso na kami dito sa may paradahan ng mga tricycle na bumabiyahe from our barangay to Cabancalan City. Kaso nga lang pagdating namin dito ay wala na kaming minaabutan na tricycle na bumabiyahe pabalik doon sa amin since 5:30 na ito ng hapon mga tuto ang mga inday. Naglibog ang aking ulo kung paano ko ito maipapadala sa bahay kay man hindi daan ako makakauwi iya kay meron kasi akong training every Sunday. Sabi ko sa kasama ko, mag-ikot-ikot muna tayo dito Paul kay baka may makita akong mga taga doon sa amin at pwede nating mapapadalhan ito. Mga taga-tabo daan permi lang niyaga pa Cabancalan. Tay base may-ari pa di bala mga taga-tabo haw. About timing man mga tuto ang mga inday na nakita ko itong si Bea. Tapos kasama niya yung friend niya na taga doon lang din sa tapat ng bahay namin. Abaw blessing gid kayo kaayo sa akin ba. Dahil daw mag-stay pa sila dito sa Cabancalan hanggang sa Friday mga tuto ang mga inday. Kaya amo to ginpalihog ko sa kanila na ipadala nyo ito bukas sa may bumabiyaheng tricycle papunta doon sa atin ha. Tapos ipapahatid lang sa bahay namin dahil hindi ako makakauwi at kailangan ko pang bumalik doon sa eskwelahan ngayon. Tapos binigyan ko na rin sila ng pera na pambayad nila sa tricycle at munting pang almusal nila. Pagkatapos nun ay pumasok na muna kami dito sa may grocery section dito sa loob ng mall dahil bibili ako ng mga sabong panglaba kag mga sabong panligo. Bali dito mga totoong mga inday ay medyo bumili na ako dito ng tingob kay para nga mabawasan din yung gastusin ko doon sa boarding house. Dito pa lang kasi sa mga ito mga totoong mga inday ay parang mapuputo na gid talaga ako iya. Tapos bumili na rin ako dito ng mga kuan. Kabalo na kayo iyan mga totoo ang mga inday para bala na hindi man tayo magbaho ang hit balaho. Ang hirap na magtutupad tayo sa bata ni tita, baho tayo likod, baho tayo ang hit, nga baho kaliog. Perfume man tayo para bala na hindi man sila mangluluod sa atin haw. Tapos kanang kuan na pangtambal sa putok sa ilok. Dire lalabas na kami ni Paul kay man uuwi na kami mga totoo ang mga inday. Thank you gid sa mga sponsors ko dyan ha. Talagang napakasaya ko talaga ngayon mga totoo ang mga inday sa blessings na natanggap ko ngayon. Hindi ko ba naman akalain na nang dahil doon sa clip fan na kulang ilisi ay nakatanggap tayo ng blessing. At ang pinakamahalagang natutunan ko lang talaga dito ngayon mga totoo kag mga inday na ipagpatuloy lang natin ang ating pananampalataya sa Poong May Kapal. Ano man ang ating napinagdaraanan dyan, kung ano may yung mga naaagyan, bakit dyan kayo dumaan na dapat hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil mayroon tayong Diyos na gumagabay sa atin at mayroon tayong tanging sandigan. Nandyan si Lord na palaging tapat sa pagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa tamang oras at ayon sa kanyang dakilang plano. Kaya amo na gani mga totoo ang mga inday, kahit ano ang mga nahihitabo sa ating buhay, manatili lang tayong matatag sa ating pananalig sa Kanya at patuloy lang din tayong magtitiwala sa Kanyang pagmamahal at plano para sa atin. Napatinan mo man. Okay, uuwi na kami ni Paul mga totoo ang mga inday kaya hanggang dito na lang. Bye-bye, ingat!